Hi guys! Welcome to my YouTube channel. Sam here. So, I am a Filipino nurse here in Germany. Magka 5 years din ako dito. Pero sa ngayon ay naka-maternity leave po tayo kasi waiting na lang tayo sa paglabas ng baby natin. And yeah, sa YouTube video na to, gusto kong i-share kung ano nga ba ang ginagawa or paano ina-address ng mga health professionals dito sa Germany pag ang babaeng buntis ay over na sa due date. So, disclaimer lang guys, tayo po ay hindi expert, tayo ay nag-share lang ng ating mga experiences. So, personal vlog to, gusto ko lang din i-document yung aking pregnancy journey dito sa Germany para naman makarelate yung mga expecting mother natin dyan. Na katulad ko. And yeah, para malas yung anxiety. And so, para sa video na to guys, i-share ko yung video ko nung prepare ko yung mga damit ng baby ko galing dun sa aming gender reveal party, yung mga gifts ng friends namin dun sa baby namin nung gender reveal party namin. Kasi dinocument ko din siya kasi gusto ko yung document. Gusto ko siyang nakasave, gusto ko siyang makita nung baby ko paglaki niya. Ganyan. And yeah, in fact, mahilig lang talaga ako mag-video at ayaw ko naman siyang sayangin. So naisip ko, i-voice over ko na lang muna. So simulan natin guys kung ano ba ang ating expected date of delivery o kaya yung Geburtstermin or Stichtag. So ang Geburtstermin ko ay April 28, 2026. Pero yun nga po, lumagpas na tayo at gusto kong i-share kung ano ang ginawa nila dito sa Germany, kung paano nila ako binigyan ng termin, paano na yung mga check-up after that. So, nung araw mismo guys ng 28, nagpunta ako dun sa clinic, nagpa-check ako. So, na-meet ko dun yung hebami ko, which is ginawa sa akin yung CTG, nagpasa ako ng urinalysis, kinuha na din ako ng dugo para sa Eisen, and then, nag-check ng blood pressure and syempre nag-check ng body weight. So far, okay naman lahat yon. Walang signs ng labor. Hindi nagde-decelerate yung heartbeat ni baby. Ganz good yung heartbeat ni baby. Nasa normal range lang siya. Yung ihi ko, lahat normal, as in normal siya. So, habang nakahook nga ako guys dun sa CTG, which is parang 20 minutes din, chinika-chika ko na yung hebami ko. Sabi ko, paano po kung nangyari, hindi pa din talaga ako mag-labor, anong mangyari kay baby, paano na yung check-up ko. Then, sabi niya nga, pag hindi pa din, every 2 days, babalik ka dito for controle. And after that, pag hindi pa din, after 10 days ng due date mo, wala pa din talaga, mag-i-induce na ng labor. So, sa hospital na yun gagawin, yung Einleitung. Pero sabi niya guys, kung gusto ko daw ma-induce after 10 days, kung hindi naman daw ako pipilitin. So, parang ibig niya sabihin, pwede pa akong mag-intay hanggang 14 days, hanggang 2 weeks after nung due date ko. Pwede ko pa siyang intayin. Parang ganun yung pagkaintindi ko sa kanya. Tapos dito guys, kailangan mo talaga makipag-usap sa mga health professionals. Like, kunyari may napansin kang mali or may gusto kang itanong, kailangan mo talaga sabihin sa kanila. Kasi katulad nga nung nangyari sa akin, hindi naman sa slim. Kasi syempre tao lang naman din tayo, no? Hindi kasi din talaga siya yung hebami ko. Parang naka-leave ata yung hebami ko. So, siya yung parang naka-duty nung araw na yon. So, anong nangyari? Siyempre, nung paghiga ko dun sa bed, kinapa niya, nasan yung ruken, nasan yung head, ganyan. Yung ruken talaga ng baby ko, nandito sa right. Tapos kapakapa niya na ganon. Sabi niya, nandito yung ruken sa left. So, i-hook na dapat niya yung CTG dun sa left. Kasi parang nga dun sa heart. Kasi diba sa ruken. Then ako naman, medyo na-shock ako kasi ang alam ko talaga, yung rukan ng baby ko nasa right. So, tinanong ko siya. So, umikot yung baby ko kasi 1 week ago, nagpa-check up ako dito sa hebami ko, CTG dyan, ganyan. Nandito sa right yung rukan. So, ngayon nasa left na siya. So, umikot siya, sabi niya. Tapos sabi niya, kinapakapa niya ulit. Sabi niya, ay oo nga, nandito nga sa right. So, guys, yun yung sinasabi ko na kailangan mo talaga ipaglaban yung Deutsch mo. So, kung kailangan mo mag-translate ka. Kung kailangan mo mag-English ka. Basta pag may tanong ka, itanong mo directly. O kaya, bago ka pumunta dun sa kung saang termin man yan, isulat mo na yung mga dapat mong itanong. Then, after nun guys, binigyan niya ako din ng listahan kung ano yung mga pwede kong gawin dito sa bahay kasi nga, overdue ako. And yeah, hindi na niya pinaliwanag kung ano
Kaso, pwede ka naman magtanong habang nag-iintay ka sa iba mong appointment nun, like yung sa Prawen Arts na appointment mo, pwede mo na siyang basahin. Tapos kung hindi mo maintindihan, pwede mo naman siyang itanong kasi kaya nga sila nandyan para i-address yung mga concerns mo. So, nakalagay dun sa listahan, pwede daw mag-Spanish-Bad, pwede daw magawa ng tea na may mga kung ano-anong gibutse, tirinay ko din yun, may massage, at saka kung ano-anong klase ng massage, saka meron pa. Then guys, dito kadalasan yung hebame mo talaga or yung midwife mo, yung gagawa ng termin mo. So, siya, titingnan niya dun sa computer niya kung kailan may fry, kahit yung termin mo sa doktor, siya din yung gagawa. So, ayun na nga po, sabi niya every 2 days, kailangan daw magpa-check up sa kanila. So, April 28 yung due date ko, after 2 days is April 30. Pero, ang sabi niya guys, wala daw naka-duty ng April 30 doon, so May 1 na lang. So, ilalagay na sana niya yung termin ng May 1, kaso na-realize din niya na fire tag nga pala yun kasi Labor Day. So, sabi niya, pa-check up na lang daw muna ako sa hospital. So, doon kung saan ako manganganak. Then, ayun, tinanong ko din siya kung ngayong April 28, kailangan ko nang tumawag dun sa ospital para sa termin sa May 1. So, ang sabi niya, useless daw kung tatawag na akong agad ngayong April 28. Paano daw kung mga na ako ng April 29 o kaya ng April 30? So, advice niya, tumawag ako ng May 1 ng umaga. So, sabi ng midwife po dun sa clinic, pag May 1 daw after nung kontrole ko nga sa ospital, tas nandito pa din si baby sa loob ng tiyan ko, balik din daw ako doon ng May 3 kasi nga every 2 days. Sa hospital pa din niya ako pinapabalik guys kasi yung May 3 is Bocanende. So pag Bocanende po, sarado po yung mga clinics dito. So sa hospital ka talaga nila papadala. Then, kung wala pa din daw sa May 3, May 5, binigyan na niya ako ng termin dun sa clinic nila kasi dinstag na yun. So, open na sila. Binigyan niya ako na umsin or pwede na akong pumunta doon pag nandito pa din si baby sa loob ko. Pero guys, itong mga binigay niya sa aking dates ay hindi nasunod kasi nga 'di ba ang next na kontrole ko is May 1. Kaso nga nung April 30, medyo nagpanic ako, nagworry ako kasi nga 2 nights na hindi masyadong ganun kumikibo si baby as usual. So sabi ko, kaysa maghintay ako dito sa bahay ng May 1 o ng 24 hours pa, punta na ako sa ospital ng April 30. So, ang ginawa ko po, tumawag po ako dun sa crisal or dun sa labor room ng ospital. Sabi ko, ganito yung nararamdaman ko, kung pwede na ako magpa-check up instead na bukas or instead na May 1. Ang sabi niya, dinstag pala ngayon na, bakit dito ka pupunta sa crisal, sa ospital, hindi ba bukas yung clinic nyo? Mabait naman siya kausap. Sabi niya, yun nga po yung problema kasi sabi po dun sa clinic, wala po silang hibame ngayon. So, kailangan ko pong sa inyo pumunta. Then, sabi niya, wala ba siya lang per tratung? Sabi niya gano'n. Sabi ko, hindi ko na po natanong yun. Sabi niya, punta ka muna or tawag ka muna dun sa clinic mo. Tapos itanong mo kung may per tratung sila. Then, sabi ko, sige po, kontakin ko muna sila. Tapos yun, tinanong ko na din dun sa kausap ko kung kailangan ko ba bang tumawag ulit sa kanila dito nga sa ospital para sa termin ngayong araw if ever na nga walang per-treatong dun sa clinic. Sabi niya, hindi, punta ka na lang dito kasi flexible naman daw sila, ganyan pa siya. Pero mabait naman siya. Then, ito na guys, grabe, mapapabuntong hininga ka talaga dito pag tumawag ka sa clinic. 2 beses akong nag-try tumawag, which is yung isa 5 minutes habang nag-aayos ako dito, then yung isa another 5 minutes ata or longer kasi nga ayaw ko nang pumunta doon, maglakad papunta doon, although malapit lang naman, pero syempre 'di ba, kaya nga may telepono sila para tawagan, 'di ba? So, in end effect guys, wala, pumunta din ako doon. So nagpunta ako doon, siguro mga 600 meters lang naman, pero syempre 'di ba, na-sparin mo na sana yung site na yun kung sumagot sila. Punta ako doon, sabi ko, kailangan ko magpa-check up ngayon kasi may beshper din ako about sa baby ko. Alam kong walang hibame, pero may per-treatong ba siya? Sabi niya, ay wala. Sabi ko ganun, napatigil na lang ako. Okay po, sige. Then, sabi ko, meron po ba kayong Prawen Arts today? Sabi niya, wala din. So, sabi ko, isip ulit ako, dapat kailangan mag-bibilis mag-isip guys kung anong dapat mong gawin talaga. Then, kahit na alam ko naman yung mangyayari, pero tinanay ko pa din kasi nga para may ibigay akong sagot dun sa ospital kasi nga sabi niya itanong ko muna kung may per-treatong sila.
So, yung secretary dun sa clinic, guys, hindi naman na siya nagtanong kung bakit ako naghahanap ng Hebame or kaya ng Prowen Arts. So, hindi na din ako nagkwento. Tapos sabi na lang, parang may sinasabi pa siya na parang pwede ko daw iwan yung motor pass ko doon. Tapos parang kukontakin yung Hebame. So, parang hindi ko na siya inisip na ganun. Kasi alam kong matagal yung proseso lalo yun. Sabi ko, sige, libre ang Krankenhaus. Sabi ko na lang na ganun. Tapos umalis na ako. Then, ayun po, nagdiretso na ako sa ospital, nagpunta ako sa Chrysal, sabi nila, sino yung Prowen Arts mo, ganyan. Sabi nila, wala ba sila talagang pretritong, ba't mo napunta ka dito? Wala nga po. Sabi ko gano'n. Tapos chinika pa niya doon sa kuligin siya. Sabi niya, wala pa talagang pretritong yung clinic na yun. Sabi nung kasama niya, ay nako, gawin mo na lang kung ano yung dapat gawin sa kanya, sabi niya gano'n. Tapos yun, mabait naman sila doon, parang gano'n lang talaga sila, talagang sila direct makipag-usap kahit sa mga pasyente. And ayun, pagkatapos ng mahabang usap, sinitigi niya ako, so 30 minutes ako nakahiga doon. Iniwan niya ako dun sa kwarto, binalik-balikan lang niya ako, tinatanong niya kung okay ka lang ba, ganyan-ganyan. Sabi niya, so far, okay naman yung CTG mo, ganyan-ganito. So, naghintay ako dun ng 30 minutes. Then, hanggang sa natapos na nga, sabi nung isang Hebame na pumasok doon, kakilala ko na siya. Kasi doon nga din ako nagtrabaho sa ospital na yun bago ako mag-resign. Sabi niya, okay naman yung CTG mo, pero tanong ko yung doktor kung kailangan pa pang gawin yung ultrasound. Pero after nga nung CTG ko muna, pinagpasa din niya ako ng urinalysis. Tapos sila na nag-check. So habang nag-iintay nga ako dun sa sagot ng doktor kung i-ultrasound pa ba ako, sabi ng Hebame sa akin, punta ka na lang muna doon sa emergency room, mag-admit ka doon, yung kuha ka ng behandlung spertrag o yung AKFAW. Nakalimutan ko ibig sabihin ng AKFAW. Kumbaga parang nasa system na ako ng hospital kasi nga doon naman din ako makanganak. So nag-meldong na ako doon na in case na anytime ma-admit ako, na may record na ako. Then after na bumalik na ulit ako sa Chrysal, tapos nag-intay lang ako ng mga 1 hour. Kasi diba hospital yun, syempre madaming nangyayari. Inultrasound din ako ng doktor. Tapos yun, wala naman silang nakitang negative findings. Sabi niya yung cough okay naman daw, para nakabright na daw siya. Tapos yung amniotic fluid okay naman. So far okay lahat. Tapos inassure din niya na talagang tama yung Geburtstermin ko. Then, tinanong ko din na, sabi ko, makikita ba dyan sa ultrasound kung nagpupuna si baby sa loob? Sabi niya, oo, makikita, ganyan-ganyan. So far, okay naman lahat, huwag kang mag-alala, sabi niya ganon. So, sabi niya, after 2 days, balik ka dito, tas check ulit natin. So far, yun lang yung kwento kung bakit medyo napaga yung punta ko dun sa control which is dapat May 1, napaunta ko ng April 30 kasi nga may bash burden. So far guys, yun lang yung nangyari 2 days after ng due date ko. Medyo napaaga nga yung punta ko dun sa ospital kasi nga may ganito. So ang gusto ko lang pong i-share ay kailangan mo din talagang maging sensitive ka sa nangyayari sa katawan mo, sa baby mo. Pag may bash burden ka, kontakin mo talaga agad lahat sila kasi ewan ko, kasi depende siguro sa tao, pero ako yung tao na hindi ako napapakali pag may alam kong parang may masama o hindi maganda. So better na kung mag-usap ka ng professionals sa ganyan kaysa maghintay ka sa bahay ng gabi at isip ka ng isip kung normal pa ba to, ganyan. Gumawa ka ng paraan guys kasi wala, nag-iintay na din lang naman So case to case yan ha. So lahat na sinishare ko dito experience ko. So, yun guys, balik na tayo dun sa Prowen Arts ko dun sa clinic mismo kung saan dapat ako magpa-check up. So, noong April 28 nga po, which is yung due date ko, yun, yung Prowen Arts ko sa clinic, in-ultrasound niya din ako. Tapos tinignan niya kung okay ba lahat, ganyan, normal naman daw yung fruit basal nga, yung placenta okay naman, umbilical cord okay naman lahat. Tapos tinanong ko din sa kanya para syempre sa peace of mind ko na din, okay lang ba talaga na overdue na ako, ganyan. Sabi, oo, hindi naman masama yun kasi may 2 weeks pa nga na pwede kang hintayin. Then, mabilis lang yung naging ultrasound, siguro 5 minutes lang, tapos yung chika-chika na. Tapos, parang nakita niya na nag-iisip ako, sabi, may mga gusto ko pa bang itanong, ganyan, ganito. Basta guys, pag may mga tanong kayo, paglaban nyo lang talaga kung ano yung gusto nyong itanong.
Then, sabi niya, pag may Blasensprum ka na, o kaya pumutok na yung panubigan mo, or kaya may bleeding na sobra-sobra, o kaya mas madalas na yung contraction mo every 5 minutes, ganyan, tawag ka na ng taxi, punta na kayo. Sabi niya pa, magdala ka ng pangsapin, o kaya ng linen, para naman hindi madumihan yung taxi. Kunyari, if ever nga doon nag-leak na yung panubigan ko. So, nag-a-advise naman din sila, pero kailangan mo din talaga magtanong kasi hindi lahat ng doktor ganyan. So far guys, yun lang naman yung gusto kong i-share sa video na to kasi nga, yun, gusto ko lang i-share dito yung experience ko kung paano nila ako binigyan ng termine, kung paano yung kontrole. Once na reach mo na nga yung due date mo, tapos hindi pa din ikaw nag-deliver or nandiyan pa din si baby sa loob mo. So, ayun po, sana kahit pa paano nakatulong tong video na to, lalo na sa mga first time mom dyan, kasi ganyan din ako nung una, sobrang dami kong tanong, hindi ko alam yung gagawin ko, kaya nga naisip ko pong mag-video ng mga ganito, mag-document ng pregnancy journey ko, hindi lang para sa akin, para na din sa mga first time mom nga po. Kung sakali may questions man po kayo, pwede nyong i-comment yung Instagram account nyo or kaya pwede kayong mag-comment yan sa comment section. Tapos try ko sagutin as far as I know. Pero sabi ko nga po, based on my experience ng lahat ng sinasabi ko at kinikwento ko. Medyo mahaba na yung vlog ko guys, pero sana worth it naman. Sana hindi ko nasayang yung time nyo. And asahan nyo na patuloy pa din ako mag-document at mag-share na mga experiences ko dito. Hindi lang about my pregnancy journey, kung ano-ano pa, basta kung ano yung pwede kong maitulong, yun yung gagawin natin, okay? So, thank you guys sa time nyo and see you on the next one. Cheers! Hi everyone! 40 weeks na po ako sa loob ni Mami. Ayaw ko pa lumabas. Wala pang signs ng labor si Mami. More lakad pa at exercise. Ayaw niya pa magpakita. Excited na ang mga tita and friends ni Mami. Excited na ang mga lola at lolo. Ayaw pa po niyang lumabas. Enjoy pa siya dyan. Masarap pa ata nakakain niya pag nandito. Baby, kailan ka lalabas? Hindi mo na naman pinatulog si Mami kagabi ng maaga. Sobrang likot. Yun, honestly, wala pa po talaga akong signs of labor. Medyo minsan sumasakit lang yung puson ko. Minsan tumitigas siya, may konting sakit. Baka yun na yung pinakang signs ng labor. Pero wala yung pain scale ko lang pag sumasakit na sa 2 to 3. Wala pa ding bloody show. Wala pa ako napapansin na Blasensprum. Yung pumutok yung panubigan, wala pa. Kaya abang-abang lang tayo guys. Abangers. Ayaw niya pa eh. Hindi pa siya ready. Tapos bukas may check-up kami sa OB, saka sa midwife namin. Tapos pag hindi pa din, every 2 days na daw yung check-up. Na, baby? Yan. So far guys, yun yung chan ko. Wala naman siyang mga stretch marks. Thank you, Lord. Ewan ko lang kung pumark ba siya pag lumiit na. Hey, si Daddy nasa work. See you soon, baby.